Grade 7. Magandang umaga po! Binibining Igo! Maganda ba ang inyong mga gising? Opo! Kung ganun ay, handa na ba kayong matuto? Opo! Maaari ba ikaw ay tumayo, Angel, upang sabihin kung sino ang lumiban sa ngayong klase? Ma'am, narito po ang lahat, wala pong lumiban sa klase. Sige, maupo na kayo. Bago ako magsimula, gagawin ko ay magbibigay ako ng 3 bandila sa 3 grupo na iyahanay ko. Ito ang unang grupo, pangalawang grupo, at pangatlong grupo. At sa bawat grupo hinanay ko ay bibigyan ko ng tig-3 papel na may rumble letters na kailangan kong sagutan. Sa rumble letters na yan, na aking binigay na papel ay kailangan yung sagutan at buuin kung ano ang mga bansa na nakalagay dyan. Sa gilid o sa likod, basta tama ang inyong mga sagot. At kapag nauna ay bibigyan ng premyo. Tapos na bang lahat? Hindi pa po. Kapag tapos na ay maaari nyo itaas ang inyong mga bandila upang matanghal na panalo. Okay? Okay? Maaari bang pumunta ka dito sa harapan at sabihin kung ano ang mga bansang na nasagutan mo sa rumble letters? Ito po ay Vietnam, North Korea, at South Korea. Galing! Ito ang para sa'yo. Sa mga hindi nakasagot ay maaaring gumawi na lang sa mga susunod na gawain. Okay. Ayon sa aking binigay na palaro kanina, ang nakakonektado doon ay mga bansa na nakapaloob sa Asia. At ang aking tatalakay ngayon ay ang konsepto ng Asia kung saan itatalakay ko ang 5 rehiyon dito. Nangunguna dito ay ang Hilagang Asya. Okay, maaari mo mong basahin, Lacey. Hilagang Asya. Isang rehiyon ng kontinente ng Asya na kilala sa malamig na klima, malawak na kapatagan at mayamang likas na yamang, bumubuo ito ng mga bansang dating bahagi ng Soviet Union, kabilang ang Siberia at Russia. Ang Hilagang Asya daw ay binubuo na ito ay bansang binubuo dati ng bahagi ng Soviet Union at ang mga bansang nakapaloob sa Hilagang Asya ay Russia, Kazakhstan, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Armenia, at Georgia. Sa ekonomiya naman ay mayaman sila sa langis, natural gas at mineral, kaya malaking bahagi ng ekonomiya ay nakabago sa pagmimina at enerhiya. Ang kanilang klima naman ay mas mahaba ang kaglamig, kaya walang masyadong mga puno ang tumatali sa kanila at maiksi naman ang landing. Sunod naman ay yung Timog Asya, Denmark, Matatagpuan sa katimugang bahagi ng kontinente at kadalasang tinatawag ding Indian subcontinent continent dahil sa laki at impluensya ng India sa rehiyong ito. Ang Timog Asya ay kagaya ng binasa ni Denmark ay ito ay tinatawag na Indian subcontinent at ang mga bansang nakapaloob sa Timog Asya ay India, Pakistan, Bangladesh, Nepal, Bhutan, Sri Lanka, at Maldives. May malawak na kapatagan tulad ng Indus at Ganges River, Philippines. Meron din itong mga disyerto at tropical na kagubatan at baybayin. May 3 din na mga pangunahing rehiyon na nabuo sa Timog Asya. Yun ay 4 na rehiyon na nakabuo sa Timog Asya ay Hinduism, Buddhism, Sikhism, at Jainism. Sagana din sa agricultural ng Timog Asya, tumaasa din sila sa overseas workers. Pangatlo naman ay ang Kanilang Asya. Sino ang gusto magbasa, Reynald? Isang rehiyon ng Asya na kilala bilang duyan ng mga sinaunang kabiasnan at sentro ng mga pangunahing rehiyon sa mundo. Magaling! Kanlurang Asya, ito ay rehiyon ng Asya na kilala bilang duyan ng mga sinaunang kabiasnan at
ay Saudi Arabia, Iraq, Iran, Israel, Jordan, Syria, Lebanon, Kuwait, Qatar, Bahrain, United States of Emirates, Oman, Yemen, Turkey, and lastly ay Cyprus. Kilala sa pangunahing pinagkukunan ng langis din at natural gas sa buong mundo ang Kanlurang Asya. Binubuo din ito ng mga desyerto tulad ng Syria Desert. Pinagmulan ng tatlong pangunahing relihiyon. Kung dito, pinagmulan siya ng 4 na relihiyon, ay ang Kanlurang Asya naman ay ang tatlong relihiyon na napakakomoda sa atin. Yun ay Islam, Kristiyano, at Judaismo. Mayaman din sa kasaysayan ang Kanlurang Asya at dito din matatagpuan ang Mesopotamia o tinatawag na cradle of civilization. Maaari bang magbasa ay ibasahin ng Timog Silang Asya? Mabili? Timog Silangang Asya. Isang rehiyon ng Asya na binubuo ng bansa sa kalupaang bahagi at mga kapuluan. Ang Timog Silangang Asya naman ay binubuo ng mga bansa, ay mga kalupaang mga bansa. Ang mga nakapaloob naman na bansa sa Timog Silangang Asya ay Myanmar, Thailand, Laos, Cambodia, Vietnam, Philippines, Indonesia, Malaysia, Singapore, Brunei, at Timor Leste. May tropical na klima. Ito ay may mainit at mahulumigit na buong taon. Mayaman din ang Timog Silangan sa kagubatan, bundok at baybayin. Ngunit madalas daanan ng bagyo dahil ito ay nakapalibot sa Pacific Ring of Fire. Umaasa din po sa agrikultura, pangingisda, turismo at kalakalan ang Timog Silangang Asya. Ang pinakahuli naman ay Silangang Asya, Aryan. Silangang Asya, isa sa 5 rehiyon ng Asya na may natatanging katamihan sa larangan ng kasaysayan, kultura at ekonomiya. Tama. Isa sa mga 5 rehiyon ng Asya ay natatanging katangian sa larangan ng kasaysayan, kultura, at ekonomiya. Ang mga nabansang makapalaw na sa Silangang Asya ay China, Japan, North Korea, South Korea, Mongolia, Taiwan, Hong Kong, at Macau. Tahanan din ng mga kilalang anumpa tulad ng Yellow River, Mount Fuji, at Gobi Desert. Pinakamulat din ng Asya dahil ito matatagpuan ng Japan, China, at South Korea na pinagbibilangan sa pinakamalaking ekonomiya sa mundo dahil malakas ito sa teknolohiya, industriya, at kalakalan. Sa isahin ng Hilagang Asya, Timog Asya, Kanlurang Asya, Timog Silangang Asya, Silangang Asya ay parehas-parehas lang ang kanilang pare-parehas lang sila dahil sila yung pare-parehas na mayaman sa kultura, kasaysayan, at ekonomiya. Dito ko ipapakita sa inyo ang mga kung saan matatagpuan ng mga bawat Asya. Ang una Hilagang Asya, dito siya matatagpuan. Kanlurang Asya, Timog Asya, Silangang Asya, at Timog Silangang Asya. May naintindihan ba kayo? Opo! At dahil dyan, magbibigay ako ng konting sasagutan. Bibigyan ko kayo ng 5 minuto upang sagutan ang binigay ko sa inyo mga papel. Naunawaan ba? Opo! Tapos na ba kayo? Opo! Okay, maaari nyo bang ibigay ang mga papel? Kung gayon, ay salamat sa pakikinig sa aming klase. Paalam na po, Binibining Valentino!